Binabati ko po kayo ng Happy New Year, brothers and sisters. I hope na kayo po ay nasa maayos at mabuting kalagayan sa sandaling ito. Congratulations dahil natapos po natin itong year 2024 na tayo po ay malakas. Ano man po yung mga pinagdaanan natin, ng mga challenges sa life and victories in life, no, joy or even suffering, ay napagtagumpayan po natin ito dahil po sa providence ng ating Panginoong Diyos. At sana kung paano ang pagtulong ng Diyos sa atin ngayong 2024, itong haharapin po natin, itong year 2025, ay sana po maging prosperous po tayo, maging happy tayo, at lahat po ng mga actions and decisions natin ay nagbibigay po ng glory sa ating Panginoong Diyos. Muli, magandang gabi sa mga kapatid po natin na nanonood po ngayon sa iba't ibang panig po ng bansa or ng mundo. Gusto ko lang pong banggitin ang mga kasama po natin dito po sa atin pong studio, si Brother Yul and family, Brother Sam Diokno and family dyan sa Oman, Brother Roger Wagang and family, and Sister Cheryl dyan sa Ireland, and also si Brother Malben na nasa pulpit po ngayon. Nakikita ko po siya. At ganoon na rin po sa mga nagkakatipon ngayon dito sa chapel po ngayon. Marami po kami, mga kapatid, no? Dahil meron po kaming dinner party, dinner fellowship. So I'm so happy po, no? Ayan, so muli magandang gabi sa inyong lahat, no? Tuloy hindi ko alam kung paano ko sisimulan po ang aking sasabihin ngayong gabing ito, but I hope na kayo po'y nakikinig ngayon, kayo po'y happy, no? So ngayong gabing ito, nais ko pong ibahagi ang title po ng sermon po, that celebrating the past and embracing the future. Po, celebrating the past, embracing the future. Ayan po. So nakikita niyo po diyan, meron pong sunrise, mountain, green na mga trees, mga mga grasses. It symbolizes hope, no? It symbolizes na parang sa life na meron sa atin, di ba? Ay merong night, may dark days, but meron din namang sunrise, di ba? Kung may sunset po, meron namang sunrise. Sana isipin natin 'yun. Ito'y magbibigay ng malaking encouragement sa atin, mga kapatid. And ngayong gabing ito, gusto kong mag-reflect tayo sa year 2024. May mga victories tayo, meron po yung provision ng God sa atin, no? Bakit po ba natin sineselebrate ito, mga kapatid, no? Sa buhay natin may tatlong classifications, no? Which is the past, the present, and the future. Kung masyado tayong nagdudwell sa past, no, especially mga negativities naman, yung present naman, hindi tayo masaya. In gratitude, and hindi tayo masayahin, ganyan. So, kasi nagdudwell tayo sa past, mga kapatid. Past na something na nag-instill ng fear and ng doubt sa Diyos, questioning the power of God, parang ganon. Pero itong past na sinasabi ko po, yung mga magagandang bagay. Kaya naman po, may sinasabi si Apostle Paul, sabi niya, whatsoever things, yung lovely, di ba? Sabi niya doon, I meditate on these things, yun ang sinasabi ni Paul. So isipin natin yung mga masaya, ang buhay nga po natin, daming na nga pong challenges eh. Isipin pa natin yung mga pangit, di ba? Mga negative, hindi po ba ganun? So itong past na sinasabi ko po dito, something na mga victories and friendship na na-develop, and also yung faith and fellowship and worship, di ba? Nadagdagan na kaalaman, nadagdagan ng bagong kaibigan, di ba? Nadagdagan yung, yung skills na meron tayo, di kaya sa faith natin, di ba? Ganyan po yung past, no? So why do we celebrate the past? So first is thanking God for His guidance and provision. Nagpapasalamat tayo kasi, Lord, salamat kasi binigyan mo po ako ng lakas, no? Binigyan mo ako ng good health. Sabi nga po sa isang post ko last days, no, na bakit bibili ka ng shoes tapos i-reserve mo ito sa mga special occasion, 'di ba? Gamitin mo na. Gamitin na natin.
Ganyan, ano, waking up is every morning is actually a celebration, di ba? A blessing from the Lord. Mga kapatid, let us enjoy life. Yan ang sinasabi ni King Solomon. Let us enjoy life, eat, drink, and be merry. Enjoy the fruit of your labor. Yan ang sinasabi po niya. Ano po, you work. Kapag work ka, seryosohin mo. Okay? Then enjoy the fruit of your labor. Ang ganyan, ano po. So, nagpapasalamat tayo because nandyan ang help ng God sa atin, guidance and provision of our Lord, and also mga ministries na siyang sinimulan po natin, ano po, na na-establish, mga kapatid, ano po. And also, God has given us the strength and wisdom to finish this year. Ano? Which is malaking victories po yun para sa atin, mga kapatid, no? Well, may mga friends tayo or very close friend of ours po na sila po ay namatay. Ano po, nawala na sa mundong ito. And thank God kasi buhay ho tayo. Umihinga ho tayo, nakakahiga ho tayo, nakakatikim ho tayo ng masarap na pagkain. Nakakapunta ho tayo sa ibang mga lugar. At di ba blessing po yun, mga kapatid, ng God sa atin? Di ba? O nakakapagtrabaho tayo, nakakatulog tayo na mahimbing, di ba? Yun yung mga blessings ng God sa atin. So God has given us the strength and wisdom to finish this year. And also the challenges and valuable lessons we encounter. Salamat din sa mga encounters, sa mga challenges na nangyari sa atin kasi doon nagiging matalino tayo, nagkaroon tayo ng mga wisdom. Kung ano po ang gagawin natin sa mga next move or steps po natin sa buhay po natin. Ano po. And also the friendship that we've developed, di ba? Nadagdagan yung mga friends natin and thank God sila naging bahagi ng ating mga buhay, mga kapatid, dahil sa mga friends po natin na ito. And also the joy and service we have shared in God's kingdom. Masaya tayo, di ba? Yung laughter, ibinigay ng Diyos yan so that we can, ano ba, yung joyful spirit po, no, na pwedeng yung contagious, nakakahawa po sa iba, di ba? Actually, sinasabi ni Solomon dyan na po, yung taong palangiti o yung laughter, sabi niya is medicine. Sinasabi po, no, sa soul or sa body po, no. So the joy and service we have shared in God's kingdom, and we have received numerous blessings from God. Ang dami nating mga blessings from the Lord. Meron tayong meron tayong songs. Sabi po doon, count your blessings and name them one by one. 'Di ba? 'Yun ang sabi ng songs, mga kapatid, ano. So why do we celebrate the past? Kasi napakabuti ng Diyos sa atin. God is good, 'di ba? Napakabuti ng Diyos po sa atin, mga kapatid, no. So gusto ko lang pong balikan ngayong gabing ito, ano po. Gusto ko lang balikan po yung mga ministries na atin pong sinimulan together. Ano po, especially sa mga kasama ko po dito sa background or sa studio ngayong gabing ito, mga kapatid, for how many years na sila po ay nandun din po ang kanilang patience, nandun din po ang kanilang commitment and dedication na sumama sa akin. Ano po, dito sa journey po na ito, mga kapatid, sa evening worship service. At sila po ay nasa ibang lugar. Ano po, sila Sister Belia Atkins, ano po, and also sila Sister Priscilla Galvez dyan po sa Canada. Ayan, sila Brother Roger and Sister Cheryl, ano, dyan naman po sa Ireland, no? At ganun na rin po sila Brother Roger. Ayan. Brother Roger tuloy, Brother Sam, and Sister Angelica, dyan naman po sa Oman. Brother Yul, dito sa Pilipinas, ano po. At marami pa pong iba, may mga nagme-message po sa akin, like my ninang, Doktora Blaze de la Cruz, sabi niya, pwedeng mag-join siya sa ating evening worship service, ano po. At marami pa pong iba na mag-join sa mga evening worship service, ano po. So, sana po ay nakapag-serve po kami sa inyo at nakapagbigay po kami ng encouragement sa inyo, ano po, sa inyong faith journey sa ating Panginoong Diyos. So, ano po ang mga sineselebrate po natin? Ayan, sa nakikita niyo po sa ating screen, nagkaroon po tayo ng mga Zoom and Messenger Bible classes. Isa po yan sa mga projects or activities na ginagawa po natin na meron pong parang morning coffee or morning talk, no? Through Messenger lamang po yon, o di kaya sa Zoom na ginagawa po. One-on-one po yon. At may na-develop din po na Monday classes po noon, ano, sa Hong Kong po yun noon dati. Hanggang nag-start po sa isa, then dumami po, naging 5, naging 10, I think umabot pa ng 12 or 15. Ito po yung sa Messenger, hindi ko pa po sila na-meet in person, mga kapatid, ano po. Pero dahil po sa mga ministers na ito na nag-reach out din po sila sa akin para mag-conduct po ng mga Bible classes, ano po. And also, yung atin pong mga Bible and Coffee every Saturday po, at halos 1 year din po na ginawa po natin ito. Si Brother Fred Talaver and also si Brother Bong
De Guzman. Sila po yung mga church leaders dito po sa congregation po natin. So ito po yung live Facebook every Saturday po 7:30 AM po 'yun, mga kapatid natin. I hope no ang ating kapatid no si Brother Malve no nandiyan din po siya. Ay pagpapatuloy niya itong ministries na ito 'yun. Kumakaway siya sa pulpit ngayon. Nandun siya. Ayan, so nandito po kasi ako sa radio room ngayon. So and also ganun na rin po sa 15 ano po na mga added to the Lord's Church, mga nag-baptize po. Ayan, so praise God sa mga soul na add sa iglesia ng ating Panginoong Diyos at sana marinig niyo po itong message na ito, then continue serving the Lord. Yung inyo pong pagsiserve sa Kanya, ipagpatuloy niyo po. Be faithful until the end. Yun ang sinasabi ng Bible po sa atin. And also, may share nyo din ang faith ninyo, maging witness din po kayo sa iba. At ganoon na rin po, yan, nakikita nyo po sa number 4 po natin, tulad ng binanggit ko po kanina, meron po sa Bataan, meron sa Ireland, sa Canada, at ganoon din po sa Oman, mga kapatid na nag-join sa ating evening worship service dito po sa Church of Christ SJMA. Ayan, at ganoon na rin po ang ating pong community engagement and programs. Nagkaroon po ng mga Bible studies po dito sa community, may mga hosting po or mga hosting congregation o hosting po na family dahil isa po sa mga binabanggit ko po noon ay ang mga tahanan ay gamitin po natin na mag-host kahit ano lang po, kahit siguro once a month or di kaya sa loob ng 2 buwan, isang beses po kayo mag-host ng isang family devotional kahit 30 minutes lang or 1 hour lang, more on fellowship and bonding po. And I hope na mag-progress pa ito. Marami pa pong mga home ang siyang magbukas, no? Mga tahanan ng magbukas na magkaroon po ng mga family devotionals or home Bible studies, mga kapatid. So, ilan po yan sa mga na-develop po natin dito po sa church, no? And I'm sure nanonood po sila ngayon, sila Sister Valerie po. Ayan, sila Brother Omar. Ayan po. So, yun po yung mga na-open po natin ng mga Bible studies. And also, ganun rin po ang atin pong membership and church growth, no? And growth, no? In person po. Ngayon, na monitor po namin itong month po na ito ay nasa 120, 130 po, including mga kids na po yon, children, dito po sa church, no? 120 to 130 po. At ganoon rin po sa online is about 50 to 60, ganyan po. Umabot po ng dati, may time na pinakamataas, umabot siya ng I think 200 kung di ako nagkakamali, no? So, dahil po ito sa inyong support, mga kapatid, bakit po? Kasi natatagpuan nila tayo dahil sa inyong pag-share po, no? Nag-share po kayo ng inyong pong ng live stream natin. Kaya sabi ni Brother Yul kanina, no? Mag-share kayo mga kapatid, invite your friends, i-share nyo itong link na ito sa inyong mga group chat sa family or mga classmates ninyo. So, may mga nag-chat po sa akin, nagme-message po sa akin. Hindi ko po sila kilala, no, in person, pero minsan nag-a-ask po sila ng question po sa akin, nagtatanong sila, pupunta sila dito sa worship sa chapel po natin. And if happens po na kung kayo po ay nasa province, ganyan, so makapunta po kayo dito sa lugar po natin dito sa SJMA, ay welcome po kayo. So may mga kapatid na po na mga bumisita na rin po dito, mga kapatid. And also mga special events, no? Mga birthdays, mga mga anniversaries nung nakaraang week po. Kami po ay nag-host, no, ni Brother Malve ng isang anniversary, no, wedding anniversary at take note po friend, dito po sa community yon, mga kapatid, dito po sa community na naging friend po namin sa tennis court dahil sinimulan na rin po namin ni Brother Malve na maglaro ng tennis. So, nakilala po kami doon hanggang sa sabi nila, pwede bang kayo po ang mag-message, no, doon sa 40th wedding anniversary ng aming father, ang aming parents, ganon. So, nangyari po yun, mga kapatid, no. So, salamat, kasi sa mga ways po na yon, paraan po na yun, ay nakikilala po, no, ang ating Panginoong Diyos, ang iglesia ng ating Panginoong Diyos. At ganoon na rin po, nadagdagan po yung ating mga servers, no, sa church, mga kapatid. And I hope, no, na marami pa ang siyang magpapatuloy na mag-serve sa Panginoon. Nandun ang kanilang dedication and commitment, mga kapatid, sa pagsaserve sa iglesia ng ating Panginoon.
Sinasabi po ng Bible po sa atin, dito po sa aklat po ng Ecclesiastes chapter 3 in verses 1, ang sabi niya, there's a right time for everything and everything on earth will happen at the right time. Noon pa lang po yan, ano po, ay sinasabi na po yan ni King Solomon, mga kapatid. Thousands of years na po yan. Sinasabi niya, there's a right time for everything. At ang Diyos ang siyang nag-govern ng mga time po na yan. Ano? And I'm sure na kayo po ay familiar sa song po na in His time, no? In His perfect time, no? At ang Diyos, kung kikilos po siya, ay sigurado po ito, wala pong sablay, gagawin niya ito, mga kapatid, sa tamang panahon. Ano? Kaya naman po ang encouragement po, kung kayo po ay medyo nauubusan ng pasensya sa paghihintay, ano po, ay tignan niyo po itong si Abraham, na sila po ay walang anak, ano, pero doon po sa Genesis chapter 17, ipinangako ng Diyos na magkaroon po sila ng anak at dahil sa si Sarah, hindi na rin siya makapagantay. Sabi niya, well, nandito si Hagar na pwedeng maging kunin na asawa ni Abram. Ano po, so medyo na-disalign itong plan na ito, no? Mga kapatid, dahil alam niyo yun, sa kaisipan ng tao, yung wisdom ng tao, mga kapatid. Pero Genesis chapter 21, nangyari po na nanganak itong si Sarah, mga kapatid. Sinasabi po nila about 25 years of waiting, no? Medyo matagal yun, no? So kung mayroon po kayong hinihintay, ano po, ina-apply ang trabaho, o hinihintay na project, ganon, 1 year na yan, o 2 years na yan, or 3 years na yan, ang Diyos, alam niya yan, mga kapatid, no? Ibibigay niya yan sa tamang panahon. Gawin mo yung best mo, gawin natin yung best natin serving Him, siya na pong bahala dun. Alam niya kung anong nasa mind natin, anong nasa heart natin, alam niya yun. Ecclesiastes 9:10, sabi niya doon, whatever your hands finds to do it with all your might. Yun ang sabi ng Panginoon, ano po, then magtrabaho tayo ng tama, di ba? Gawin natin yung best natin, pumasok tayo ng maaga, parang ganyan, ano po. Okay, then ang Diyos na po ang siyang bahala ng lahat ng mga bagay na to. Ano po, siya po ang mangunguna sa mga bagay na to, mga kapatid. So, verse 2 to 8 po, lahat ay may simula at hangganan. Ano po? May simula at hangganan. Bakit ko po binanggit itong talata pong ito? Kasi sa talata po sa verses 2 hanggang sa 8, sinasabi niya there's a time for everything. There's a time to be born and to die. There's a time to plant and to harvest. There's a time to build and destroy. Sabi niya, kung meron pong simula, meron pong hangganan. Yan po ang reality, mga kapatid, sa buhay po na ito, mga kapatid, ano po. Ngunit, ito po yung naka-align, ano po, sa atin pong message din po ngayong gabing ito, na kahit banggitin ko po or sabihin ko po na ako man po ay wala physically dito po sa church, dito sa SJMA, but my spirit po, ang aking spirit, ang akin pong mga memories ay nandito po sa SJMA, mga kapatid, at salamat naman po dahil nandun po ang pag-welcome po nila sa mga kapatid po natin, ano po. So God by His providence governs the world. Bakit po? Kasi He owns every season, mga kapatid, no? And that is Ecclesiastes chapter 3 in verses 1. Now, in Ecclesiastes chapter 3 in verse 9 to 15, may binabanggit po dito si King Solomon. Sabi niya, what do we gain from all our work? I know the heavy burdens that God has laid on us. In verse 11, He has set the right time. Tandaan niyo po yung sabi niya dun, He has set the right time for everything. He has given us a desire to know the future. Yun ang sabi niya. Ulitin ko po yun. He has given us a desire to know the future. Kasi alam niya ang future. He is omniscient God, omnipotent God. He knows everything. Sabi ng Matthew 10:30, maging hibla ng buhok natin, alam niya. Sabi ng Psalms 139, 1 to the following, sabi ng Bible, bago ka pa umupo, I know you. Bago ka pa magsalita, I know you. God knows kung ano ang past, anong present, and even our future, alam niya yon. So trust Him. Brother Yul, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Gawin natin yung best natin. Then after that, ibigay na natin sa ating Panginoong Diyos. Siya na po ang in charge po doon. No? Now in verse 12, sabi niya, so I realize that all we can do is be happy and do the best we can while we are still alive. Alive nga po tayo, ang lungkot naman po. No?
Hindi po. Itong sinasabi sa verse 12, so I realized that all we can do is be happy. Hindi po pinagkakait ng Diyos yun na tayo po ay maging masaya. Ano po? Nais niya na maging masaya tayo, magtrabaho tayo. Ano po? Then after that, enjoy the fruit of your labor. Ano? Then sabi niya, and do the best we can while we are still alive. Bakit po? Eh, maikli po ang buhay eh. Ano po, hindi po natin alam ang buhay, yan mga kapatid, no? So let us enjoy life, no? Kung meron man pong mga hindi pagkakaunawaan minsan, disagreement, mga kapatid, ano po? Naku, 5 minutes lang po yan, okay na. Kaysa naman po yung 24 hours po, hindi ma-solve po yung mga problema po na yan, ano? Okay, siguro 5 minutes, 10 minutes, okay na ho yun, mga kapatid, no? So let us enjoy life, no? Sa marriage, let us enjoy ano po yung relationship natin sa marriage o sa church, di ba? Let us enjoy our fellowship, di ba? And worship, di ba? Let us enjoy serving Him sa ating Panginoong Diyos. Now in verse 12, so I realized that all we can do is be happy. Oh, verses 13, sorry. Sabi niya sa verse 13, all of us should eat and drink and enjoy what we have worked for. It is God's gift. Tandaan niyo po yun, ha? It is God's gift, our work. And that is in verse 13. Sabi niya, it is God's gift. It is God's gift. Bigay ng Diyos yung mga trabaho na meron po sa atin, mga kapatid. Ano po? At sa work natin, let us honor the Lord. Let us worship Him. Ano po? Kaya naman, in what way, no? Na ibinibigay ko yung honor ko and respect ko sa Panginoong Diyos. Gawin nating mabuti ang trabaho natin. Be loyal, be honest, be sincere sa mga trabaho po natin. Ano po? Verse 14, I know that everything God does will last forever. You can't add anything to it or take anything away from it. And, sabi niya, and one thing God does is to make us stand in awe of Him. In verse 15, whatever happens or can happen has already happened before. God makes the same thing happen again and again. Parang paulit-ulit lang yan, sabi niya. Parang cycle lang yan, yung life. Sabi niya, mga nangyayari sa buhay na ito. The God-given task. Bakit po? Siya po ang nag-govern ng mga bagay na ito. Ang Diyos ay actively involved in every situation, influencing us all. Mga kapatid, siya po ay nakaupo sa kanyang throne, at tinitignan niya tayo, our intention, our heart. Tinitignan niya po tayo, mga kapatid. So, ang nais ng Diyos, ano po, ay maging masaya tayo, serving Him. Nais po niya na tayo po ay mag-prosper din po, mga kapatid, no? Tulad po ng nakalagay sa ating screen, you are His child. And He desires to be a loving and supportive Father to you. Remember the story in the Bible, Luke chapter 10, the parable of the prodigal son, ano? Or the story of the prodigal son. Pero makita niyo po 'yun, isa din the story of gracious father po 'yun. Ang nais ng father po na ito ay mapabuti ang kanyang anak, na anuman ang kanyang pagkakamali ng anak na ito ay tinanggap po niya. Ano po? So ganun ka-supportive yung father. Ano po, at ganun ka-loving and forgiving yung Father po na ito. At ito po ay depiction, ito po yung picture ng ating Father in heaven, mga kapatid. Proverbs chapter 19 verse 21, many are the plans. Sabi niya, di ba, ang dami? Brother Roger, di ba? Brother Sam, ang dami nating gusto, di ba? Ito yung gusto kong mangyari. 1, 2, 3, 4, 5. Brother Malben, di ba? Sabi niya, many are the plans in the mind of man. Di ba, totoo yun? Totoo po yun. Sabi niya, but it is the purpose of the Lord that will stand. Yung sinasabi po ng Bible. And also, Jeremiah chapter 10 verse 23, Sister Angelica, please pakipost na rin yung verse na yon. Jeremiah chapter 10 and verse 23, may binabanggit din po doon, na ang Diyos ang siyang nag-iimpluwensya ng mga decision, if we cling or close to the shepherd po, then siya na po ang in charge, mga kapatid. Gawin natin best natin, and siya na ang bahala para dyan, mga kapatid. I like this story sa book of Jonah. Nandyan po sa Jonah 1:17, Jonah 4:6, Jonah 4:7, and Jonah chapter 4 and verse 8. Makikita nyo po dyan na nandyan po nakalagay, prepared, ang Diyos ay naghanda. Yan, ang Diyos ay naghanda. 4 na beses na binanggit. Kung anong point po dito, mga kapatid, ang Diyos ay naghahanda. Diba? Psalms 23 din, diba? Doon sa even sa presence ng kanyang enemies
ay naghanda ang Father, 'di ba, to bless him. And 'di ba, imagine nandun ka sa harapan ng enemies mo or even sa table ng enemy. Pero sabi niya, I will prosper you. Ganyan ang God, no? Even sa foreign land, magpa-prosper ka, no? As long na we are faithful sa Kanya. At ang mga example, mga model sa Bible, no other than si Joseph. Di ba? Si Joseph sa Bible, na nandun siya sa Egypt, pero nag-prosper siya ng Panginoon. And even Daniel, di po ba, ay tinulungan siya ng Diyos, prinomote siya ng Diyos. Kahit nasaan ka, ay pagpapalain ka ng Diyos as long na tayo po ay faithful sa Kanya, mga kapatid. As long na faithful tayo sa Kanya. Sabi ng verse po dito, Jeremiah chapter 29 and verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Hindi po tayo didisgrasyahin ng Diyos. Hindi po tayo sasaktan ng Diyos. My test. True. My test. Pero bakit my test? Kasi may promotion. Di ba? Kung tayo po ay nagtatrabaho, sinusubukan ho tayo sa ating loyalty and honesty. Yung ating integrity, ano po? Bakit may test? Kasi may promotion, mga kapatid ko. Kaya kung ginagawa natin yung best natin, alam natin sa mind natin, heart natin, we are okay. Wala tayong nilolokong tao, ano po? But still parang may makikita tayong injustices. Parang ganun. Maybe God, ang Diyos ay nag-work sa atin, mga kapatid. Be patient. Be patient. Kaya sabi niya dyan, for I know the plans. I know. Jeremiah 29:11, siguro very familiar or popular itong verse na ito. Especially sa mga Christian, sa mga believers. Pero verse 12 na miss natin. So sabi niya, then you will call upon me. Sabi niya, and come and pray to me. And I will hear you. Diba? Yun ang sabi ng verse, no? Sa Kanya, kasi He is the source of all blessings, mga kapatid, no? And verse 13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Yun ang sinasabi niya. If you are close to the shepherd, close sa ating Father in heaven, close sa ating Panginoong Diyos, kay Jesus. A beautiful illustration is the story of doon sa John chapter 10, mga kapatid, about the tree, 'di ba? Na kung tayo connected doon sa tree na yon, ay magbe-bear tayo ng much fruit. Yung sabi niya doon I am the vine and you are the branches. Actually, ito po ay illustration about kay Jesus kasi sinabi niya sa verse 1, I am the vine and you are the branches. If you abide in me, and I think 7 times na binanggit yun, if you abide in me, if you remain in me, then sabi niya, mag-bear kayo ng much fruit. And also sa John chapter 15, sinasabi po niya doon, mga kapatid, about John chapter 10, sheep, di ba? I'm the good shepherd. Yung sinasabi niya, kung close tayo sa sheep, malayo tayo sa wolves. But if we are not close sa sheep, prone ho tayo sa attack. At prone ho tayo sa mga wolves, mga kapatid. So be close tayo sa sheep, sa shepherd mga kapatid. So embracing change, maraming magbabago marahil sa atin. But be ready tayo sa mga routine detour, mga kapatid. Embracing change and trusting in God's plan. Do your best. Gawin natin yung best natin. Well, ang Diyos na po ang siyang in charge or bahala dyan sa bagay po na yon, mga kapatid. So our future, celebrating past and looking forward to the future in Christ. Ayan, so our future is important to God. Tulad ng verse po natin kanina, for I know the plans that I have for you. I-bless ng God yung future natin. Paano? Well, mag-trust tayo sa Kanya. Okay? Mag-rely tayo sa Kanya. Ask wisdom and knowledge. Tulad ni Solomon sa 2 Chronicles chapter 1 in verse 10, sabi ng God, well, anong gusto mo? Then sabi niya, please Lord, give me wisdom and knowledge. Ganon. And sabi ng God sa verse 11 to the following, sabi niya, well, hindi ka humingi ng
ng magapi mo yung mga kaaway mo or matalo mo yung mga kaaway mo or magkaroon ka ng wealth or magkaroon ka ng power but sabi mo give me wisdom and knowledge, no? And the rest is history po na si Solomon, si King Solomon ay talagang pinagpala siya ng Panginoong Diyos. Ano po ang kanyang request? Give me wisdom. Give me wisdom and knowledge. Kaya naman po ngayong gabing ito, mga kapatid at mga kaibigan, tulad ng 2 Chronicles chapter 1 and verse 10, hilingin natin ang wisdom and knowledge na nanggagaling sa Panginoong Diyos. Marami tayong hindi alam. Hindi natin alam ang future. Hindi natin alam ang January 1, January 2, 3, 4, and following. Hindi natin alam ang February o March. Hindi natin alam kung ano ang yung what is ahead. Hindi natin alam. But trust sa shepherd and be close sa shepherd. Mga kapatid, be faithful serving the Lord. Ano po, maging seryoso kayo sa buhay and your faith, maging mabuti tayong manggagawa sa ubasan ng Panginoon. At kung kayo man po ay nagtatrabaho sa sa secular, do your best, na maging ambassador, may represent ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. So our future is important to God. Embracing change, so trusting in God's plan. Meron pong lyrics ng song na sabi niya, I don't know about tomorrow, but I know who holds my hand. Again, sabi ng song, I don't know about tomorrow, but I know who holds my hand. As humans, we are unable to predict the future. Hindi natin alam po yun. Limitado po ang ating knowledge sa bagay po na yun. But our God in heaven, He knows what is ahead. Alam po niya ang best para sa atin. Alam niya ang best para sa akin. Marami akong gusto, katulad ng verse kanina, marami akong gusto. Marami kaming gusto ng mag-asawa. Pero ang kalooban ng Diyos ang siyang mangyari, hindi ang aking kalooban. And I hope ganun din po ang siyang maging prayer po ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, ang kalooban ng Diyos ang mangyari, hindi ang kalooban natin. Many times nagpipray tayo, Nagpipray tayo, Lord, ganito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito ang request ko, Ano ba? Nagpipray ba tayo? Ano ba? Nagre-request ho tayo sa Panginoon. Ano po? Okay, so God values our time. Mga kapatid, ask wisdom from God kasi ito po ay magbibigay ng reward and good future para sa atin. At bago po ako magtapos ngayong gabing ito, allow me to read this verse from the book of James in chapter 4, verse 13 to 15. Na ang sabi niya doon, James chapter 4, 13 to 15, some of you say, today or tomorrow we will go to some city. We will stay there a year, do business and make money. Listen, think about this. You don't know what will happen tomorrow. Your life is like a fog. You can see it for a short time, but then it goes away. In verse 15, so you should say, if the Lord wants, we will live and do this or that. Again, in verse 15, so you should say, if the Lord wants, we will live and do this or that. Mga kapatid at mga kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos mula po from the bottom of my heart. Thank you sa inyong support. Thank you sa inyong prayer. Thank you sa inyong generosity. Alam niyo po kung sino po kayo, mga kapatid, at sana i-multiply ng Diyos ang inyo pong mga blessings, mga kapatid. Maraming salamat po. Thank you so much. See you when I see you po. God bless us all.